Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw na po ng simbang gabi. Habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng pagsilang ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos, tulad ni Juan na dakilang tagapagpakilala kay Jesus. Tayo rin ay mayroong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ang Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Magsitayo na po ang lahat at sabayan ng koro para sa pangbungad na awit. Gabay ng iyong bayang hinirang ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos suwi na. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Berhen at nananahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagdating ni Elias, ang tanda ng muling pag-uugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang puon at makatarungan, ang mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panulukang, saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang pangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng takaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ika-8 gabi ng ating nobenaryo, nalalapit na ang pagsilang ng ating Panginoon, ang ating paggunita sa kanyang pagdating. At sa ating ebanghelyo, sa unang bahagi, patuloy ang katuwaan ni Elizabeth. Pinagnilayan natin maigi ang mga bagay na ito sa pagtatagpo ni Maria at ni Elizabeth at kung saan ang kanilang pagpapala ay ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sapagkat sila'y nagtiwala. Kaya't si Elizabeth, sa gitna ng kanyang katandaan, pinag-uusapan siya ng buong bayan dahil sa kanyang kawalan ng anak. Pero ngayon, nabago na ang lahat sapagkat lahat naman ng mga taong tumuligsa sa kanya, kumutya sa kanya, ngayon ay nakikigalak sapagkat nakita nila na pinagpala si Elizabeth. Ano ang itinuturo sa atin ngayon ng unang bahagi ng ating ebanghelyo? Mga kapatid, sa gitna ng tila bagang kawalan, pag-asa, gumagalaw ang Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay ni Elizabeth, hindi siya bumitaw sa Diyos. Umasa siya at nanatiling nananampalataya na gagawa ng mabuting bagay ang Panginoon sa kanya. At ininda niya ang mga pasakit dulot ng kapwa-tao na patuloy siyang kinukutya dahil ang kawalan, ang hindi pagkakaroon ng anak ay isang tila baga sumpa sa pamilya. Pero nanatiling matatag si Elizabeth, patuloy na nananalangin at pinagsisikapan na kahit sa gitna ng mga pagkutya ng tao, nanatili siyang tapat sa Panginoon. At ngayon ay pinagpala siya ng Panginoon. Ngayon naman, ang kanyang kadustaan ay naging isang dakilang pagdiriwang. Nakigalak ang buong bayan. Samantalang noon, ang buong bayan ang kumukutya sa kanya. Ganun po gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay tapat sa pananampalataya, anumang unos na dumating sa ating buhay, hindi tayo bibitaw sapagkat hindi tayo binibitawan ng ating Panginoon. Kailangan lamang natin pag-igitingin mabuti ang ating pagtalima sa kanyang kagustuhan, kung saan magaganap ang lahat ng bagay na gusto ng ating Panginoon
sa takdang panahon. Sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, makikita natin ang ritual ng pag-aalay kay Juan Bautista sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng rito ng pagtutuli, kung saan sa lumang tipan ang pagtutuli ay simbolo na ang bata ay napapabilang sa lipi na hinirang ng Panginoong Diyos, ang lipi ng Israel. At ang spiritual na bahagi dito ay nagdadala sa bata upang maganap ang kanyang pag-aalay at ang kanyang misyon ay matupad. Kaya kasama sa pagtutuli ay ang pagbibigay ng pangalan. Mga kapatid, sa pagtutuli dito, hindi po ito ginaganap ng isang doktor, kundi ito ginaganap bilang isang religious ritual kung saan ang punong saterdote o kung sino man ang leader ng templo sa lugar na yon ang siyang gagawa sa pagtabas ng bata yung sa kanyang pagkalalaki. At dito nagiging daan ito para mas buo ang kanyang pagkabahagi o pakikibahagi sa grasya ng Panginoong Diyos. At pagkatapos po ng pagtutuli ay ang pagpapangalan. Makikita natin dito na si Zacarias sa puntong ito ay hindi pa nakapagsasalita. Kaya't ang kanyang mga kapitbahay at ang kanyang mga kamag-anak ang nagsasabi, pangalanan natin siyang Zacarias. Subalit, sinabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang kanyang pangalan. So kinakailangan nilang magkaroon ng isang point of reference. Sino yon? Si Zacarias. Kaya si Zacarias sa panahong yun ay hindi nakapagsasalita. Anong dahilan? Hindi siya nakapagsalita sapagkat ginusto ng Panginoong Diyos na manahimik muna siya sa pagkakataong iyon dahil una nawalan siya ng pananampalataya sa Panginoon. Ano ang trabaho ni Zacarias? Si Zacarias ay galing sa lipi ng mga paring nagsisilbi sa loob ng templo. Sa makatuwid, isa siya sa mga leader spiritual, pero siya ay nawalan ng pananampalataya. Yun ang naging dahilan kung bakit sa gitna ng kanyang pagdarasal, nawalan siya ng pag-asa. Hindi na matutupad ng Panginoon ang kanyang mga sinasabi. Pero nang panahon na dumating ang isang ang anghel para ibalita sa kanya na magdadalang tao ang kanyang asawa na matagal na rin nagdadasal, si Zacarias ay hindi naniwala. Kaya't pinatahimik siya ng ating Panginoong Diyos upang matutong makinig muli sa kanyang mga salita. At sa puntong ito, sa pagpapangalan kay Juan, humingi siya ng sulatan at isinulat niya, Juan ang kanyang pangalan. Sa ginawang ito ni Zacarias, muli siyang nanumbalik sa kanyang pananampalataya at muli siyang nakapagsalita upang ipahayag ang kagandahang loob ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nagpapala sa mga taong patuloy na kumakapit at nananampalataya sa Kanya. Juan ang kanyang pangalan, sapagkat sa pangalang iyan, naandyan ang kanyang misyon. Meron siyang gagawin na magiging mabuti para sa lahat ng bayang Israel at sa mga sumusunod na henerasyon na mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa puntong ito, pagnilayan natin, sa harap ng mga pagsubok sa ating buhay, paano ba tayo tumutugon? Nawawalan ba tayo ng pag-asa? Bumibitaw ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Sinisisi ba natin siya kung bakit tayo nagkakaganito? Mga 2 taon nang nakakaraan, mayroon akong isang tao na tinutulungan dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Marami siyang tanong. Nananampalataya naman siya, nagsisimba siya. Pero sa kasawiang palad, namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit
At pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa, namatay naman ang kanyang anak dahil sa aksidente. Ngayon ang tanong, bakit ako ginaganito ng Panginoon? Ano ang kasalanan ko, Father? Wala naman akong maisagot. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sabi ko, halika, magdasal tayo at hingin natin ang grasya ng Panginoong Diyos upang maintindihan natin ang mga pangyayari sa buhay mo. Opo mga kapatid, hindi po natin kayang sagutin ang mga problema o yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay kung wala tayong pananampalataya. Kung wala tayong kinakapitan. Kung wala tayong masasandalan na kung saan ay nagsasabi, huwag kang mag-alala, lilipas din ang mga bagay na ito sa inyong buhay. Katulad na lamang ngayon sa panahong ito, siguro ganun din ang nararamdaman ng mga taong hinagupit ng bagyo. Recently lang, noong December 16. 8 taon nang nakararaan, ganun din siguro ang nararamdaman ng mga hinagupit ng Yolanda. Bakit kami? Alam niyo po mga kapatid, isang bagay ang naranasan ko sa mga tao na nakaranas ng ganitong uri ng sitwasyon sa kanilang buhay na hindi bumigay dahil mayroon silang pananampalataya. Nananatili silang matatag. Kahit sa gitna at harap ng kamatayan, kawalan ng bubong, kawalan ng makakain, kumapit pa rin sila sa Panginoon. Kaya't kung magkakaroon kayo ng pagkakataong makapunta ng katedral ng Palo, mayroon silang kapilya doon na itinilaga, Our Lady of Hope. Kasi sa pamamagitan lamang ng kanilang paghingi sa Diyos na kasihan sila ng grasya, nanampalataya at patuloy silang kinalingan ng Panginoon. Yun ang mga tao na hindi bumibitaw sa Panginoon. Kaya't ang imahen ngayon ni Zacarias ay nagpapahayag sa atin, huwag tayong bumitaw sa gitna ng mga problema na kinakaharap natin. Ayusin natin kung papaano tayo tutugon ng may pananampalataya sa gitna ng mga bagay-bagay na ating nararanasan sa ating buhay. Hindi po isang punishment ang nangyari kay Zacarias. Hindi rin po nagiging punishment ng Panginoong Diyos kung tayo nagkakaroon ng mga suliranin sa buhay. Maaaring ito ay isa ring pamamaraan ng Panginoong Diyos upang gisingin ang natutulog nating ulirat na walang pananampalataya. Gisingin ang ating mga puso at isipan na tigang ng pagbabasbas sa Panginoon sapagkat marami tayong inaatupag na malayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya sa pagpapakumbabang ito ni Zacarias, binigyan siyang muli ng boses para ipahayag ang kagustuhan ng Panginoong Diyos ang dapat nagahari sa ating buhay. Kasi kapag naging tapat tayo sa ating Panginoon, asahan po ninyo, mas lalong minamahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nang inilagay ni Zacarias ang kanyang pagtugon, pagtalima sa kagustuhan ng Diyos, kuha ng kanyang pangalan, nanumbalik ang kanyang pananampalataya, nakita niya at muling nakilala ang Panginoong Diyos na nagmamahal sa kanya at nagbibigay ng pagpapala. Kaya ang pangalang Juan, ang kahulugan nito, mapagpala ang Diyos. Si Juan ang magiging daanan at daluyan ng pagpapala ng Diyos sapagkat siya ang magpapahayag ng Mesiyas ay narito na. Siya rin ang maghahanda ng daan upang ang mga tao makilala nila ang Kristo na dumarating. Mapagpala ang Diyos. Kaya sa ating buhay, maging mga Juan din tayo. Magdala tayo ng pagpapala sa ating kapwa at maging daan tayo ng pagpapala para sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin.
Yan ang misyon ng bawat isa sa atin, sapagkat lahat tayo ay tinatawag para maging mga banal. Kahit sa gitna ng ating kakulangan, sa ating pagiging mga makasalanan, tinatawag pa rin tayo ng Panginoong Diyos na maging daluyan ng grasya ng kanyang pagpapala sa daigdig na ito. Hari nawa mga kapatid, ito ang hilingin natin, na sa Paskong darating na ito, tayo ay maging instrumento ng pagpapala sa bawat isa, sa ating pamilya at sa mga taong makakasalamuhan natin, nang sa gayon manatili at manahan ang ating Panginoon sa ating buhay at maging mga tapat tayong tagapagpasinaya ng kanyang kaluwalhatian dito sa lupa. Ang ating pangalan ay importante. Kaya sana rin kapag po kayo ay magbibigay ng mga pangalan sa inyong mga anak, bigyan po natin sila ng pangalang may mga dignidad. Huwag po tayo mag-iimbento ng kung ano-anong mga pangalan. Minsan hindi ma-pronounce. Kaya pag nagbibinyag ako rito, minsan ilang beses kong tatanungin ano yung pangalan. One time nagbinyag ako, ang pangalan daw ng bata ay STYX. Ano po yun? Paano po yun? Anong pangalan yun? Stick po si Father. Pat-pat. So, yan po. Juan ang kanyang pangalan, na ang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Ang pangalan ay nagsasaad ng misyon ng bata. Ang pangalan ay nagbibigay dangal sa ating katauhan habang tayo ay naglalakbay dito sa daigdig na ito. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon na sa gitna ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay, patuloy pa rin niya tayong kinakalinga, patuloy tayong minamahal at pinapatawad sa ating mga kasalanan. Magsitayo po tayong lahat. Pinangalanan ng Juan, ang anak ni Zacarias, nangangahulugan magpapagpala ang Diyos. Kami dumadalangin ngayon, Ama, nang may pananalig sa iyong pag-ibig at pagpapala. Ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob mo sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bawat mananampalataya't mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Biyayaan mo ang aming mga frontliners na patuloy na nakikipaglaban sa salot na COVID-19 virus ng lakas ng loob at tibay ng pananampalataya sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Matuto nawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Makapiling mo nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama naming mapagpala, tunghayan mo ng may awang iyong nagsusumabong sambayanan. Magsikap nawa kaming masundan ang iyong kalooban upang matagpuan kaming karapat-dapat sa mga kaloob mong dakilang pagpapala, ang pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Alay namin sa
kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sama namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kampi. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahali sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos namang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagalang na palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, nabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis naming Papa, ni Francisco naming Obispo, sinolin na kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, Hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin Diyos, payag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay lamig na ng gabi sa ilang, habang ang bituin ay nag-aabang, giliw ko sa aking sinapupunan, kay lapit mo nang isilang. Aming pakikipagsapalaran upang makahanap ng tahanan. Abot-abot ang kaba sa dibdib, kay lapit mo sa panganib. Giliw ko, anak, tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulan ng habag. Sa kapaguran ng iyong amain, ang disyertong pilit niyang bagtasin, animo'y walang patid ang lawak, buhay na tikay
ng karisailang, habang ang bituin ay nag-aabang. Giliw ko sa aking sinapupunan, kaunting tiis na lang, tahanan at Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng pagtatalaga sa banal na mag-anak. O Panginoong Heso Kristo, ang pinakaibig-ibig naming tagapag-adya, Ikaw ay inihatid sa amin mula sa langit upang bigyan ng liwanag ang mundo sa pamamagitan ng iyong mabuting halimbawa at aral. Ang kalakihang bahagi ng iyong buhay ay matagumpay mong pinagdaanan sa hamak na tahanan sa Nazaret. Doon ay nagpasailalim ka kina Santa Maria at San Jose. Ginawa mong sagrado at banal yaong pamilya na dapat tularan ng lahat ng Kristiyanong mag-anak. Marikit mong tanggapin itong aming pamilya na lubusang nag-aalay ng aming sarili sa iyo. Pagkalooban mo at pangalagaan kami upang panatilihin kaming matatag sa iyong banal na katakutan, kasama ang kapayapaan sa pagkakaisa ng mga Kristiyanong nagmamahal sa kapwa-tao at sa Diyos. Sana ay maging kawangis namin ang dakilang uliran, iyong banal na pamilya, at ang lahat ng kaanib ay magkamit ng kaligayahang walang hanggan. O Santa Maria, pinakaiibig naming ina ni Heso Kristo, ikaw ay aming ina rin. Sa pamamagitan ng iyong kabutihan at kabaitan, tamahin mo para sa amin na si Jesus ay tikas na tumanggap nitong paghahandog ng aming sarili. Pagkalooban sana kami ng kanyang bendisyon at biyaya. O banal na San Jose, ikaw ang pinagpalang tagapagtanggol ni Jesus at Santa Maria. Ipanalangin mo kami sa lahat ng aming pangkatawan at espiritual na pangangailangan sa pagkakaisa namin sa iyo at sa pinakabanal na Birheng Santa Maria. Naway habang buhay kaming magpasalamat at purihin ang banal na tagapagligtas, ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa mga announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na nasalanta ng bagyong Odette. Inaanyayahan po ang lahat na suportahan ang ating Christmas Chinelas Tree sa pamamagitan ng pagbili ng tsinelas sa halagang 100 piso kada pares mula sa ating booth na matatagpuan sa labas ng ating simbahan. Ang mga tsinelas na mabibili ay inyong iaalay sa misa at ating ipamimigay para sa Batang Kapuspalad sa ating parokya. Ang mga oras sa bispiras ng Pasko, December 24, sa ating pamparokyang simbahan ay sa 7 at 9 ng gabi. Ang mga oras sa araw ng Pasko, December 25, ay katulad ng sa araw ng Linggo, 6 ng umaga, 8 ng umaga, 4 ng hapon at 6 ng gabi. Ang ating parokya ay magdiriwang ng ating kapistahan sa karangalan ng banal na mag-anak sa darating na December 26, araw ng Linggo. Ang mga oras ng misa
ay sa ika-6 ng umaga, ika-8 ng umaga, ika-4 ng hapon, at ang misa konselebrada sa ika-6 ng gabi na pangungunahan ng ating obispo, Lubhang Kagalang-galang Francisco M. de Leon. Mayroon rin po tayong ibinebentang desk calendar para sa taong 2022 sa halagang 150 pesos. Angkop rin ito upang gawing regalo para sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong pagbili nito ay makakatulong rin po kayo sa ating parokya at sa mga programa nito. Muli po nating suportahan ang programa ng Social Service Ministry na Balik Handog Year 5 na naglalayon ng bigyang pamasko ang mga kapatid nating higit na nangangailangan. Makakakuha na po ng mga bags sa opisina o sa mga pintuan palabas ng simbahan. Ang mga bags ay maaari niyong ialay sa tuwing may misa. Patuloy po nating sundin ang safety and health protocols na ipinapatupad ng IATF tulad ng pagsusuot ng face mask at pagdadala ng vaccination card. Pagkatapos ng misa, mauupo muna ang lahat at hihintayin ang senyas ng mga usherettes bago lumabas ng simbahan. At pasalamatan po natin ang paring nagdiwang ng banal na misa, si Reverend Father Joselito Ortega. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo tayong taglayang pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Salamat sa Diyos.